awitin. Amen? Isang pagkakataon. Hindi natin alam kung bukas ay may buhay pa. Kaya hanggat may panahon, ay gamitin natin para sa Diyos. Amen? Isang pagkakataon. Isang pagkakataon. Yung pribilehyo, binigkarat ng Diyos ay wala ang iba, at ikaw meron ka. At huwag sayangin. Amen? Huwag sayangin ang pagkakataon. Amen? Alright, now yung mga iba, basta po 1 Samuel chapter 21. Ito po 1 Samuel chapter 21. Okay, at salamat din sa ating bisita at meron din tayo pag-isip po ng araw na ito. At salamat sa Lord, itong nakaraang bagyuhan ay nag-baptize po tayo ng tatlo sa Angeles. At salamat din sa Lord at walang pinsalang tinulot yung bagyo na yan. Amen? Salamat sa Lord. Hindi sa bundok. Amen. Maraming tao talagang sira. Salamat sa Sierra Madre. Sana nga, ano? Alright. Salamat sa Lord sa isang pagkakataon. So, 1 Samuel chapter 21. At ako'y sabihin po sa inyo mga Bible. 1 Samuel chapter 21. Kaya atin pong basahin verse number 10 hanggang number 15. Verse number 21, verse number 10 hanggang number 15. Alright, nandiyan na po kayo? At magkaroon tayo ng salitang magbasa at sunod tayo verse number 10. And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish, the king of Gath. And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish, the king of Gath. Then said Achish unto his servant, Lo, is he the man is mad? Wherefore then have ye brought him to me? Have I been a madman that he had brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? Panginoon, salamat po sa mga ito. Salamat po sa magandang panahon. Salamat Lord sa pagkakataon na po ito na magkatipon kami at ang mga anak mo narito, mga masuluhang panuhin, bawat pamilya ay narito para po sa iyo. At Panginoon, ako ng iyong abang lingkod ay narito rin naman na magpasakop, naghahanap ng sarili upang iyong gamitin, upang ito po'y makapagpaabot ng maahalagang mga salita mo para sa mga tao mo. Bless the people na din, Lord, at ako po yung unahan lamang at gamitin ito po sa mga alam po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Nung narito po si David sa lupain na mga mortal na kaaway ng Israel. Nasagat siya. No? Now, anong dahilan bakit siya nasagat? Anong dahilan? Ba't sila punta doon? Dahil po sa takot kay Haring Saulo na talagang dito at determinadong patayin itong taong ito na si David. Ang dahilan is what? Envy, hatred, malice. Amen? Amen? Okay, nagsasero siya na ang tingin niya si David ay aagawin yung kanyang trono. Nagsasero siya, nagagalit siya sa pangat si David ay higit na pinupuri ng Israel kaysa kanya. Alin mo? At maraming pagkakataon na ito si David talagang kanyang sinikap na mapatay pero hindi nangyari. Alright? At dahil ito, si David ay kanyang idiniklara na public enemy
number 1. Alright? Wala na siya mapuntahan na hindi siya hahabulin ni Haring Saulo at ng kanyang mga sundalo. Kaya sa bandang huli, nagpasya si David na siya po'y tutungo na sa lupain ng mga Pilistino, yung kaaway ng Israel. Nakita po ninyo? Amen? Now, tingnan po din, ha? Okay. Ito po'y unusual. Hindi po ito ang karaniwang kakaibang pangyayari ito. Na yung sundalong si David, na nakikipaglaban at maraming napatay ng mga Pilistino, ngayon doon titira sa lupain ng kanyang kaaway. Are you with me? Amen? Amen? Considering this David was lingkod ng Panginoon. Alright, now, notice verse number 11, pagdating ni David doon sa Pilista, sa Gad, of course, nakilala agad siya. Verse number 11, nakilala kaagad siya ng mga Pilistino, ng mga lingkod ng hari ng Gad. Ano sabi sa verse 11? Hindi ba ito si David? Di ba kanya? Is not this David that you have done? At alam din nila na si David ay patuloy siyang papalit kay Saulo. Di ba? Hindi ba ito si David? Na inaawitan ng mga Israelita na napatay ni Haring Saulo yung libo-libo. Si David naman yung napatay ni Haring Saulo yung 1,000 and David is 10,000. Dati po yan? Dinibuti. Okay. Now, siyempre, naganda mo ni David, naku, nakilala ako. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Ano sa palagay yung iniisip ni David? Naku, nakilala nila ako. Ano mangyayari sa kanya? Okay. Amen? Alright. Tingnan niya. Dahil dito, si David ay gumawa ng paraan para huwag siya mapatay. Anong ginawa ni David? Sa verse number 13, and he changed his mind. Alright. At nagkunwari siyang baliw. Takadi po? Nagkunwari siyang nababaliw. At sa kanyang pagkukunwaring nababaliw, anong ginawa niya? Pinatutuloy niya yung laway niya. Alright? Tapos marahil may pamahiin ng mga Kristino na kasamang pumatay ng baliw. Diba? Dahil hindi siya sinakta. At bago siya nasabi ng hari, bakit niyo ba tinatag dito yan? Okay, kulang pa yung mga baliw sa akin. Now, just imagine, okay, si David, nagkunwaring baliw. Si David, tumatakas kay Haring Saulo. Si David, nakikipaglaban at pumatay ng libo-libong Pilistino, ngayon nila sa lupain ng Pilistay. Hindi ba ito may kakaibang pangyayari? Naliwanag ba? Sa isang lingkod ng Diyos. Tumatanong kita ngayong umaga. Ikaw ba, hindi ka ba nakakadalas na ganitong unusual situation sa buhay? Kakaibang pangyayari. Nagpaano si David na makatakas ka lamang ay makukuhuli kang baliw? At kung nangyari sa iyo, ikali yung gantong unusual, kakaibang pangyayari sa buhay, na parang sa ganitong crazy situation, ano ang iyong gagawin? What to do in unusual situation? Inakin natin. Ano ang iyong gagawin sa gantong kakaibang pangyayari sa buhay? Talatigin, kung ito yung mangyari, minsan sa church. Are you with me? Minsan naman sa church, di ba? Nakakala niya, siya yung pinapatamaan, nag-walk out sa gitna ng service. Kung yun ang katabi mo,
Anong gagawin mo? Pakikinig ka sa akin? Unusual situation. Minsan merong isang preacher, inassign ng person, mag-preach. Pero bago magsimula yung service, binag-awis sa church. Katabi pa niya. Sabi sa pastor, parang hindi ako makakapag-preach. Nakakita ko nag-aaway. Unusual. Pakikinig ka sa akin? Yan yung isa? So, you see, kaya, how do you give your unusual situation to God kapag ito ang naganap sa iyo? Dahil kung binabagit, hindi pwedeng magagandang bagay lamang ang mangyayari masasyahan mo. As a Christian, napakahalaga para makapagpatuloy ka, handa ka anuman ang mangyayari. May mga bagay na weird, crazy situation sa buhay. Hanggat nabubuhay ka sa mundo ito, hindi pwede lahat ng gusto mo lang mangyayari sa iyo. Hanggat nabubuhay ka sa mundo kahit ay Kristiyano, hindi pwede lahat ng bagay na maganda lang, mga masasaksihan mo. Hindi, man of God, walang duda. A man after God's own heart. Pero sa kabila ng kanyang katapatan, hindi ba? Maraming pagkakataon pinagtaan siyang patayin. Mismo nung hari pa ng Israel. Tumatakbo na siya, hinahabol pa rin siya. Pagkakataon pwede siya bumanta, pero hindi niya ginawa. Pero anong naging sukli pa rin sa kanya? Papatayin pa rin siya. Anong naging sukli sa kanyang katapatan? Napunta siya sa lugar ng kanyang kaaway. At yung tinagpuhan niya na ang akala niya magiging city of refuge para sa kanya, papatayin din siya. Diba nakikinig ka sa akin? Crazy situation. Diba ba? At isa lang ang naging paraan para makatakas siya. Anong naging paraan? Pagawin natin. Okay, papatuloy yung labo mo. Para mapagkama ng mga. You see? Very unusual. Amen? Ngayon, kung umangtong ka sa ganitong sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Isa nga, magsisimula pa lang ang service, umiiyak ka na, nakatanggap ka ng hindi magandang salita, matitisod ka. Nakikinig ka sa akin? Ano ang iyong gagawin sa ganitong sitwasyon? Alright? Now, itong pangyayari ito kay David, ay naging kasangkapat ng Lord para masulat yung Psalms chapter 34. Sabihin po ako. At kung ang Bible may reference Bible, makikita yung title. Ang title nito ay yung naganap sa 1 Samuel 21 nating binasa. Ganyan po. At doon tayo tatakbo sa Psalm 34, okay? Doon natin kukuhain yung ating pong pinakang-out na sulayin po. What to do in a crazy, weird, unusual situation? Bagay yung gobyerno natin, crazy government. Ang gagawin mo? Okay, Psalm 34. Alright, kasi na kayo? Okay. Meron kayong reference Bible? Study Bible? Nakita yung yung parang pinakang title? Okay, Psalm 34, Praise to the Lord, a Psalm of David. Legit, di ba nakalagay sa inyo? A Psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. You see? Kaya nga, what to do in unusual
situation. Okay, notice verse number 1. Pakalakas. Okay? In a crazy situation, sabi ni David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Number 1, ano ang ating gagawin sa ganitong kakaibang pangyayari kung ito yung dumating sa ating buhay? Ang sabi ng Bible, worship God. Amen? In a very unusual situation, number one na dapat mong gagawin? Pagkalakas, worship Him. Sumamba ka pa rin. Nakikinig ka sa akin? Sumamba ka pa rin. Huwag kang ihinto. Sabi ni I will bless the Lord. Sumunod, at all times. Kita mo yun? Lalo yan. Itong verse number 1, ibig kong lagi nyo po dahil, it is a vow. It is a vow. Okay? Si David, ay kanyang ipinasya na talaga nung una pa man na anuman ang nangyayari. Ito yung kanyang vow. Okay, I will bless the Lord at all times. And listen, yes, he predetermined that he would not curse God, he will not complain, he will not criticize, at hindi niya paparatangan ng Diyos na nagkamali ang Diyos na naganap sa kanyang buhay. You see, alam niyo ba't kung sinasabi ito? Sapagkat pag hindi ka oriented sa ganitong mangyayari, okay, baka magdali. Ang akalain pa, Diyos pa nagkamali sa nangyari sa iyo. But never na Diyos yung magkakamali. You see? Kaya nga, yes, it is a vow. Okay? Ulang man. Okay? Yes, he predetermined that he would not curse God. He will not complain. At hindi niya paparatangan ng Diyos ng pagkakamali sa kanyang buhay. Worship God. And again, his vow is to bless and to praise God at all times. Okay? Nakita sa verse number 7 continually. Okay. Sa Bible ko, ginuhit ko yun eh. Ginamit siya lang at all times. Pangalawa, ginamit din niya sa na pupurihin niya ang Panginoon continually. Nakita ba yan? The word continually is what? Walang putol. Walang pangyayaring hihinto siya sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Okay? No situation, listen again, no situation is an excuse, alright? Okay? To stop worshiping and serving God. Amen? Huwag mong hayaan. Okay? Na yung mga hindi magiging magandang mangyayari sa buhay mo, mapahinto ka sa iyong ginagawa sa kasalukuyan sa Panginoon. So what to do in an unusual situation? Number 1, worship. Worship. Make a vow. Na Lord, alam mo na maganap. Okay? Sasamba ako. Pupurihin kita. Amen? Dadakilain kita. Alright? Walang pangyayari sa buhay na makapipigil sa akin. Alright? In verse number 2, nasa yan? Verse number 2, ano yan? My soul shall make what? Pwede mo? Sa kabila ng nangyari, sabi niya, my soul shall make her boast in the Lord. Ano yung balang mo? Ito yung binabagit sa Jeremiah 9:23-24 na okay, wag mong ipagmapuri na lumalago ang kabuhayan mo. Ang ipagmapuri mo, nakakilala mo ang Panginoon. Kasi, itinadali na siyang hari, hindi ba? Pero hindi ng kanyang pinagmamalaki. Ang kanyang pinagmamalaki, yung kanyang Panginoon. Worship na. Worship na. Huwag kang mawala. Sumpa ka pa rin. Okay.
natin, meron talagang, minsan talagang matitis ka, magtatampo ka. Pero italaga mo na sa sarili mo, hindi ako hindi. Magpapatuloy ako. Amen? Huwag kang magsurin. At ikaw naman, huwag kang lagi nakakatiso. Nakakasag ka. Hindi ka pero lang ngiti yan. Isa na tatuyan na iba, ako'y prank ka lang. Straight lang ako. No. Iba yung straight sa arrogante. Isa na arrogante eh. Hindi lang prank eh, hindi lang. Huwag ka laging pagalit magsalita. Yung mga member ko, okay man kapagsabi, sa loob ng 30 years, sino sa inyo nakatingin sa akin ng pagalit na salita, na nalilis ka mata ko? Wala ko anong daan. Kasi natutuhan ko na ipiniprescribe mo word of God. Malambot ang puso ng mga yan. Hindi mga bagay na hindi mo kailangan pagalit pa. Ay, sino naman po? Alam mo, mali ka kapatid. Hindi ka dapat nagsalita ng gano'n. Okay naman, hindi ba? Hindi. Siya na uluwa. Bakit gano'n ka magsalita? Hindi ba? Bakit? Nagtutuwa ko ito eh. Okay, alam ko, pinakain ko sa inyo. Hindi ba? Kaya nga, ang mahalaga, preparado yung ating puso. Kaya nga, di ba? Itidalagan niya kanyang sarili, ano man maganap, sasamba. Amen? And we bless the Lord at all times. Ano man maganap, worship Him. Amen? Hindi laging masarap ang kakainin, but worship Him. Hindi tayo laging maraming pera, but worship Him. Hindi ka sigurado kung this coming Christmas, may habong ka, may keso ka. Pero kang makapuno, but worship Him. Amen? Hindi makapuno, kundi punong-puno. In verse number 3 niya po, kaya makikita mo talaga, no? yung talaga, yung salita na, David, yung pagsamba ni David is not based on how he felt. Alright? Okay, ha? David worship is not based on how he felt. Alright? But he predetermined na ano man ang maganap, sasamba siya. Alright? At sa verse number 3, makikita mo, no? Okay? Nanawagan pa siya sa iba. Kayo rin. Samahan niyo ako. Okay? Let us magnify the Lord together. Tingnan po, verse number 3. Sundan niyo po ako. Kaya nga, ano sabi David? Oh, magnify the Lord, sunod, with me. And let us what? Let us exalt His name together. Nakita mo yan? Amen? Maging sa gitna ng mga kaaway, sinamba niya ang Panginoon. Hindi niya ibinasa sa lahat sa kanyang nararamdaman o sa kanyang sitwasyon. Pagkos nanawagan pa siya, halika kayo, let us magnify the Lord. Amen siya. Kapag ito makikita mo sa mga member, no? Honestly, makikita mo sa mahahamong ka. O nga naman, matitiro siya sa mga. And what to do in a unusual situation? Anong gagawin natin? At anong ating gagawin? At anong tamang magagawa? Ano number 1? Nakas? Worship Him. Worship. Because true worship, nakikinig ka sa akin? True worship, we see God as truly as He is. Amen? Pinapatunayan mo lamang talaga. At ipinakikita mo sa iyong sarili. Alright? Kung gaano kadakila ang Diyos sa iyong buhay. At pinakikita mo, Lord, at alam ko, without you, I can do nothing.
ba? Very faithful yung tao niya. Nung I think Friday, ay nagpa-check up siya. Kailangan niya opera, kailangan pala siya operahan. Tatanggalin yung abdo sa kanya, tatanggalin yung abdo. At kahapon dapat o-operahan siya. Kahapon. Bagat sabi ng doktor, kailangan na. Baka maapektuhan yung kidney mo. Alam niyo mo kanina? Sabi, doktor, pwede bang sa Monday na lang? Kung pwede. Kasi mag-charge pa ako. You see? So, mamaya makikita pa kami. Bukas operahan siya. Alam niyo ulit? Strange, unusual. Amen? Pero nasa kanyang puso pa rin, doktor, sa Monday na, mag-charge pa ako. Worship. Pangalawang bagay, doon sa person. Tayo lahat. In a very unusual situation, anong ginawa pa ni David? Sabi niya, lakas ka, I sought the Lord. And He heard me and delivered me from all my fears. In a very unusual situation, alright, number one, worship Him. Secondly, seek Him. Okay, basahin nga, tagala, brother. Ha? Pakilakas nga, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Ito mo, at iniligtas ako sa lahat ng aking mga kinatatakutan. Okay. Worship. Secondly, seek Him. Seek Him. Ha? In Isaiah 55, number 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Seek Him. Seek Him. Alright? No, pag sinabi ng Bible na hanapin mo, Lord, ang Panginoon, it does not mean that God is lost. Ha? Alright? Ano ba kayo? Hindi ibig sabihin ng Diyos ay nawawala. No? At pangalawa, hindi rin ibig sabihin that God is hard to find. Ha? Liwanag ba? Amen? Seek Him. Seek ye Him. Ha? Okay? Now, madalas, tayo po'y naghahanap ng mga nawawala sa bahay. Susi, payong, ano ba misa? Susi, payong, ano ba misa? Mga anak, pasensya na, wala tayong ulam. Bakit po? Nawala yung berlata. Bakit kakainin ba yung berlata? Hindi, wala pang bukas ng sardinas. But most of the time, no, naghahanap tayo ng mga bagay na kailangan natin, gusto natin, pero hindi naman talaga nawawala. Tama? Bagkus, hindi mo lang alam kung saan napalagay. Hindi nawala. Tama ba? Hindi nawala. Bagkus, iswat, hindi mo lang alam kung saan napalagay. Kasi, ay ba, 68 ka na. O 70 na, malilimutin na. Ano ba? O talagang nakalimutan mo lang. Kung kailan mo lang kailangan, tsaka mo hinahanap. Ibang nagkisa? Hindi mo na alam kung saan napalagay. Alright? Hinahanap mo sa maling lugar. Okay, Christian, don't forget, God is not lost. God is everywhere. Amen? Hindi siya nawawala. Amen? Padalas,
ikaw ang nawawala at nawawala. Liwanag ba? Liwanag ba? Hindi nawawala ang Diyos, ikaw ang nawawala, ikaw ang naliligaw. At madalas, hinahanap mo siya sa lugar na wala naman sa doon. Iba yung tao na kalagitnaan ng gabi, dadaanan ng isang pagiging tinapay na nasa ilalim ng post-it na hinahanap. Sir, ano pong hinahanap niyo? Yung sing-sing ko. Nalaglag. Tinagdag ko kasi. Tinulungan niya maghanap. Sir, 15 minutos na tayo. Wala pa yung sing-sing mo. Hindi ko nga natin makita. Sigurado ka bang dito nawala? Hindi. Doon. Eh, ba't dito ka naghahanap? Dito kasi may ilaw. Isang gandun tayong Kristiyano. Diba? Hindi matagpo ng sarili mo kung saan ka naghahanap. Naghahanap ka ng kapuluan sa iyong buhay. Ang katotohanan pa is what? Ang Diyos ang iyong kailangan. Nakaligtaan mo siya. Nakalimutan mo siya. Ipinagpapalit mo siya kung kani-kanino. Diba? Kaya in a very unusual situation, ano yung pangalawang bagay na ginawa ni David? Ang Diyos ang kanyang hinanga. Amen? Hindi nawala ang Diyos. At pangalawa, hindi rin siya mahirap matagpuan. Tama ba? Ikaw lang ang lumalayo. Ikaw lang ang nawawala. Ikaw lang ang nakakalimot. Ikaw lang ang nag-iiwan. Liwanag ba? Okay. Ang Diyos pinapahalagahan ka. Pero maraming pagkakataon, hindi siya mahalaga sa iyo. Sinasabi mo lang. Pero alam mo Diyos ang puso mo. Diba? Worship Him. Seek Him. Okay? God is not hard to find. Are you listening? Hindi siya mahirap matagpuan. In Proverbs chapter 8, and verse 17, Proverbs 17, I love them that love me, and those that seek me early shall what? Shall find me. James 4:8, draw nigh to God, and He will what? He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos, lalapit din siya sa iyo. Ano ba? Amen? Lumapit ka. Ba't ka pinapalapit? Ang layo mo eh. Ano ba? Hindi siya lumalayo. Hindi siya nangiiwan. Ikaw ang lumalayo. Ikaw ang nangiiwan. Rolling to that. Those that seek me early shall what again? Ano siya ng early? Prioritize Him. Ano siya ng early? Prioritize Him. Pahalagahan mo siya. Unahin mo siya. Ako siya. Matagpuan mo siya. Remember yung Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8? Chapter 8? So nag-worship siya sa Jerusalem. Pauwi na siya ng Ethiopia. Narinig ba yun? Narinig ba yun? Ito ang tao, ito, makikita mo, no? Makikita mo sa kanya, hinahanap niya ang Panginoon. Amen? Hinahanap niya ang Panginoon. Ano sabi Lord? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. So, hinahanap siya. Sa Yosef siya na matagpuan ng Lord, ang truth. Anong ginawa ng Lord? Ipinadala si Philip sa kanya. Remember that? At doon sa karuwahe, naligtas siya. Kailan siya? At doon siya maligtas, kagad dumarating yun, binaptismohan siya. Amen? Sapagat nakita ng Lord yung kanyang pagsamba, at pangalawa, nakita ng Lord na, ano yung pangalawa? Naghahanap siya. May umaga,
dumadanas ka ba ng ikaw ay nasa unusual na sitwasyon sa buhay? Ha? May mga nangyayari ba sa'yo na sabi, ano ba ito? Kakaiba ito. Worship God. Di pangalaman, seek Him. Okay, na? Hindi nakikipagtago ng Diyos. Ang tao walang tatago. Okay na? Remember sa Edeminin, nung magkasala? Hinanap ba ang Diyos para, Lord, sorry, nakain namin? No! Ang Diyos ano siya? Nagana. Adam, where art thou? Amen? Nagtago yung kasama. Naghihintay ang Lord na mag-sorry, whatever. Ano sagot ng mag-asawa? Nagtatago kami kasi kami hubad. Oh, sino nagsabi hubad kayo? Kakain ba yan? Bakit? Nakain nyo ba? Yung may pinagbabawal ko? Alam ba yan? Tsaka nang nag-confess. Hindi nag-confess. Ano nangyari pa? Nagpangatuhan ng system. Hindi yung klase ng Kristao na nagkahanap sa Diyos. Sapagat kapag talagang seryoso kung hinahanap mo siya, wala kang sisisihin. Ano magtatagabi mo nagkasala kang mali ka? Seek Him means you want Him. Seek Him means what? Number one, you want Him. Secondly, you need Him. Dalawa. Pangatlo, you prioritize Him. Tatlo ha? Seek Him is what? You want God. Pangalawa, you need God. Sumunod, you prioritize God. Yun yun. Maraming best makita ko sa Bible sa salitang seek ye the Lord. Seek Him. Marami, ano nga? Ikaw din, Mr. Mrs. Gusto mo rin makita na kahit may pamilya na lang mo, kailangan ka pa nila. Mahal ka nila, kailangan ka nila. Diba? So, partner mo rin sa buhay, di ba naghahanap ka lang? Naghahanap ka na, makita mo na gusto, you want me, you need me. Ay Diyos, ganun din eh. Ganun din ang Diyos. Ibig niyang makita sa'yo na kailangan mo siya. Ibig niyang makita sa'yo na hinahanap mo siya. Ibig niyang makita sa'yo na mahalaga ka sa kanya, mahalaga siya sa'yo. Yung naganap kay David, hindi, yung naganap kay David, ito po yung tinatawag talaga na nakatapatan ng Word of God. Alright? Hindi po ito nilagay upang gayahin natin. Inilagay po yun sa Bible na si David ay nagpanggap na baril, pinatuloy yung kainawan. Inilagay po yun sa Bible, yun ang nangyari. Hindi ibig sabihin ay tama ang ginawa niya. Liwanag ba? Na nagpanggap siya, pero tama yung kanyang solusyon. He worshiped God. Ano pangalawa? He seek God in a very unusual situation. Sumumba pa rin siya. Liwanag ba? At hinanap pa rin niya. Pinakita pa rin niya. Panginoon Diyos, kailangan kita sa ganitong sitwasyon sa buhay. Kaya nga, seek Him means you want Him. Ano yung pangalawa? You need Him. Okay. Kaya kung isang tanong niyo ba, you need God, whether you want God or not. Isa pong bagay po yun, namahalaga na kay you need God, whether you want Him or not. Okay? Amen? Totoo, di ba? Maraming bagay na ayaw mo, pero kailangan mo. Nakinig ka sa akin? Maraming bagay na ayaw mo, pero kailangan mo. Maraming taong hindi kumakain ng gulay. Ayaw mo ng gulay, pero kailangan mo ng gulay.
Sa araw, yung ayaw mo, gamot sa'yo. Ayaw mo ng kalabasa, meron ka ng ulo. Kumain ka ng kalabasa. Kasi bobo ka na. Nung maliit kayong bata, nasusugatan ka. Ito magkakaintindihan ka. Madaan ni senior. Sino ba yan? Si Brother na Orly. Senior sa akin. Nung maliit na bata, ito mga ito, di ba nasusugatan kayo? Anong gamot ng mga tatay mo? Sugat, Mertailet, man. Napakinggan mo na sa, di ko alam yun eh. Mertail, tsaka Mercurochrome. Ano po natin bravo yun? Mertail, tsaka Mercurochrome. Pag nilagyan pagka nadapa ka, tuklap yung tuhod mo. Lalagyan ka ng Mertail, tsaka parang papalo yung buhay mo. Di ba? Ang masakit, masakit talagang papalo, kalumang ka na. Di ba? Nakikinig ka sa akin, ayaw mo, pero kailangan mo. Amen? I mean, ano ba naman ka na? You need God. Whether you want Him or not. You need the church. Amen? You need God. You need the church. Notice verse number 6. Hindi ko makita niya, no? Yung kanyang paghahanap sa Diyos at pagsamba sa Diyos, ano po, hindi ko makita talagang sincere siya. Talagang wholehearted siya. Alright? In a very unusual, weird situation. Alright? Nakita ng Diyos kay David, yung kanyang puso na sumasamba. Yung kanyang hangarin na hanapin ng Diyos. At ipakita, ipadama, Panginoon Diyos, kailangan kita sa buhay ko. That's verse number 6. 34 and number 6. Nandiyan po kayo? Alright, ready? This poor man. Sino yung poor man? Siya. Anong tawag ni David sa kanyang sarili? Poor man. Ito mo? Poor ba siya? No. Ano ang na siya bilang king, di ba? Pero alam niya ang kanyang sarili na sa harap ng Lord, poor lang ako. Siya pagat sa Diyos ang yaman ko. O, di yun. Okay. This poor man cried, and the Lord, what? Heard him. Ano pa? And saved him out of all his trouble. Nakita niyo yung kanyang puso sa Panginoon. Umiiyak, humihingi ng tulong. Nakita ni David na sa ganung sitwasyon, nakinig kayo? Sa ganung sitwasyon, yung trono, yung salapi, ay hindi makatutulong. Sa ganung sitwasyon, ang tunay kong makatulong ay ang Panginoon. So he cried to the Lord. He cried to the Lord. And the Bible says, and the Lord heard him, and then what? Saved him out of all his trouble. Kaya nga, sa tanghali ito, kung ikaw man ay meron pinagdadaan ng kakaibang pangyari sa buhay mo, alright, ito yung sagot ng Bible. Yung pinagdadaanan mo, pinagdaanan din ng lalaki ng Diyos ni si David. Amen? At ang kanyang ginawa siya, sumamba pa rin. Pangalawa, hinanap ang Diyos ng buong puso. Okay? Alright. And then, pangatlong bagay mo muna taste the Lord. What is verse number 8? Number 8. Nandiyan na kayo? Alright. In a very unusual situation, ano pa ang sagot ng Bible? Verse number 8, I have all taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Muli naman
taste the Lord. Worship. Pangalawa, seek Him. Pangalawa, tikman ninyo ang Panginoon. Ito yun, tikman ninyo. Alright? Taste. Ano sabihin tikman? Ano yung sabihin tikman? Lasahan. Diba? Kainin. Alright? You cannot experience God's goodness by reading the menu. Parang ganun yun, di ba? You must what? You must taste and see that the Lord is good. Amen. Okay? Now, the word taste means, taste is a symbol for personal experience. Anong sinisimbolo sa salitang taste? Pakalakas? Yes, personal mong naranasan. Amen? Hindi lang ikinuwayan ko sa'yo, kundi ikaw mismo nakaranas na ang Diyos pala talaga napakabuti. Ang Diyos pala talaga nakikinig sa panalangin, tumutulong, naghahandog, umiibig, nagmamalasakit. Paano mo nasabi? Naranasan ko! Napagdaanan ko! Nakita ko! Tinulungan ako! Sinabi pa ko ng aking Panginoon! Push! See! Taste! Taste the taste. Okay? Kung hindi ka pa saved, wala kang pagkatiyan ng heaven, tanggapin mo siya ngayon. Sa ganun, maranasan mo yung kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Accept Him. Then after that, save ka na. Obey Him. Amen? Sumunod ka sa kasundin mo siya. Pangatlo is submit to Him. Pangapat, serve Him. Sa ganun, maranasan mo yung kabutihan ng Diyos. Accept. Obey. Pangatlo, submit. Serve Him. Amen? Para matikban mo talaga yung kanyang kabutihan. Kaya what to do in a very unusual situation. Ang ating bansa, nasa ganitong kalalagayan, kakaiba talaga. Amen? Isa sa ating pamilya, bahay, tahanan, meron ding unusual na pangyayari mo gaganap. Amen? Sa trabaho, ganun din. Amen? Pero napakahalaga na ngayong umaga, magkaroon ka ng tinatawag na vow sa Lord. Na Lord, ano bang mapagdaanan mong kakaibang pangyayari, sasabayin pa rin. Alin pangalawa, pakalakas? Hahanapin pa rin kita ng masika. Alin pangatlo? Amen? Ibig kong maranasan ko, makita ko mismo personal ang kabutihan mo sa aking buhay. Hindi ka pa saved? Tanggap mo siya ng bilang Savior. Save ka na, obey Him, submit, then serve Him. Tayo po lagi tumuloy. Dahil Diyos, salamat po sa iyong kabutihan.